Meron ka agad mga kantsaw na inaabot ang presidente at ang nakuryente raw ang presidente. Yun Mukha naman. namang hindi. Oo, sa hindi siya saldi ko. nakuryente, nag-ground lang. Yun lang. Alam mo yun? Oo. Hindi pa ho nila nakikita si Saldico. Hindi nila alam kung nasa saan si Saldico. Oo. At sa ngayon, nakikipag-ugnayan pa lamang sila sa Prague authorities nang malaman kung ano ho ba ang mga kaparaanan para daw mapauwi si Saldico kung sakasakali. Kasi mukhang hindi nila nakaharap si Saldico, Hindi. right? Alright. Okay. Ngayon, ano na ang sitwasyon? Ngayon, ang sitwasyon ay malabo pa rin. Hindi siya inaresto pero hindi siya hindi siya malaya. Oo. Yun, basically yung pong ibig sabihin. Pero bago na naman po ngayon. Ngayon mga kapatid, sa mga naghahanap po naman kay Saldi ninyo, good morning. Nasa! Nung pong Friday mga kapatid, ang laman po ng balita, ang laman ng balita po, Saldico not technically arrested but his liberty restrained in Czech Republic. If you remember mga kapatid, meron pong naging pahayag ang ating Pangulo. Basahin mo nga ang kabuuan ng kanyang pahayag noong, anong araw ba gaire? Noong April Abril 20. 20. Oo. Ano ba ang sinasabi ng presidente kung saan po marami ang nagulat At mukhang ang sabi ng iba, ay, seryoso raw ang gobyerno na talagang pauwiin si Saldi ninyo. Ito nga po yung nakapost sa Facebook page mismo at X account ng Pangulong Marcos Jr. Ang sabi niya po dito, magandang araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico na nananatili po siya sa kustodiya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naaayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ang high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa, kaya't nangangailangan ng sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Yun, meron ka agad mga kantsaw na inaabot ang presidente at ang Malacanang dito po sa naging pahayag ng Pangulo kasi nga po matapos itong binabanggit nung unang araw ng pagtungo doon nila Secretary Vida sa Praha, sa Prague, mayroon pong mga pagkaklaro sa informasyon. Ano ba ang sinasabi? Ano ang sabi ni Ang Secretary? una munang sinabi ni Secretary, Hindi nga daw technically arrested. Basahin ko mismo yung sinabi niya, mga kapatid While he was not technically arrested, his liberty was restrained. Okay. For analogy, it's similar to a situation in the airport where the person arrives and the immigration denies entry or excludes the person. Technically not arrested, but there is a deprivation of liberty to a certain degree. Okay. Yun pong sinasabi nung nakaraan. O sige, hindi siya inaresto pero hindi siya hindi siya malaya. Oo. Yun, basically yung pong ibig sabihin. Pero bago na naman po ngayon. Kasi mukhang hindi nila nakaharap si Saldico, Hindi. right? Alright. Okay. Ngayon, ano na ang sitwasyon? Ngayon, ang sitwasyon ay malabo pa rin. Ano yung actual ngayon na, kumbaga, sitwasyon nitong ating Philippine delegation doon sa Prague? Sa pinakahuling balita, ang sinasabi nila mga kapatid ay magkakaroon ng pagpupulong sa mga taga-Czech Republic, sa mga otoridad po doon at marami silang mga ililinawi na bagay at i-validate na information. Pero ang huling sabi po ni DOJ Secretary Vida, sisiguruhin nila na hindi po sila uuwi ng empty-handed. Yan ang sinisiguro niya. Doon sa empty-handed, kung ano man ang dala nila, kung sino man ang dala nila, o kung anong impormasyon ang dala nila, yun po ang hindi pa rin po malinaw hanggang sa ngayon. Dahil may binabanggit silang privacy issues naman, with Czech Republic. Hindi daw basta-basta pwede rin ibigay ng Czech yung information na yun sa kanila. Yun ang binabanggit niya. Pero ang sinabi nila, lahat ng mga kinakailangan dokumento para finally lumabas na yung secretary. So, kinukumpirma rin po niya na dumating na rin po sa Prague
bagyong T mula po sa Philippine Center on Transnational Crime. Dala nga po itong mga karagdagang dokumento para kumpletuhin ang submission ng Pilipinas dyan sa France, kaugnay po ng red notice na gusto po nilang i-request sa bansang Pransya. So dahil nga din po kami natawag sa DOJ para nga po sa kaukulang panayam, ano po, at kung sana nga mismo ho ang sekretary po ng DOJ ang ating mga kapanayam. So ito ang sitwasyon, lumalabas, no? Hindi pa ho nila nakikita si Saldico. Hindi nila alam kung nasa saan si Saldico. Oo. At sa ngayon, nakikipag-ugnayan pa lamang sila sa Prague authorities nang malaman kung ano ho ba ang mga kaparaanan para daw mapauwi si Saldico kung sakasakali. Pero kung hindi mo alam kung nasa saan siya, paano mo siya mapapauwi kung hindi mo siya mahahawakan physically? Hindi po ba? Magkaroon ka ng poder ng karapatan para siya ay hulihin, kumbaga. So yan po ang sitwasyon. So ang binabanggit ng iba na kuryente raw ang presidente. Yun Mukha na namang nga. hindi. Oo, sabi naman din ni DOJ Secretary. Hindi naman na hindi kuryente daw. kasi ang salita naman na ginamit ng presidente ay Oo, ang sinasabi niya dito, susundin ang mga legal na hakbang. hindi, yung una na in custody. May sinasabi Nasa doon. kustodiya na. Yun daw hindi fake news. Yun nililinaw din ni DOJ Secretary. Totoong napasa kamay. Nila, Something like okay. that. So ngayon ang tanong, wala na sa kamay ng Czech authorities. Na kaninong kamay So si hindi siya na Saldico? kuryente, nag-ground lang. Yun lang. Alam mo yun? Oo. Yung pang humawa ka lang ng konti, napatras iba ka yung agad. kuryente. Kung mangingisay-ngisay Oo, ka. pagka na-kuryente ka, ma-hospital ka nun eh. Ito, Mangingisay nag-ground ka, ka lang. diba? Ito ho, medyo nag-ground lang. Ganon. Ganon ba yon? Ganun yun. Ikaw may sabi niyan. Oh, at saka sana naman di masayang ang pagpunta ng ating sige. DOJ Secretary, maging na ibang kawani ng gobyerno doon. Okay. Oo. O sige, so tuloy po ang ating paghahanap sa kanya. Tuloy ang ating pagsusuot ng t-shirt po na nasan na si Saldiño. Tama. Opo, yung palang red notice na yan, wala pa rin po hanggang ngayon. Tagal naman Diba? talaga. Okay. O sige po, so tayo po'y gumasta sa biyaheng ito. And sabi ho naman ni Secretary, wag ho tayong mag-alala dahil ito naman daw po ay may kabuluhan. Ika nga niya, sila daw po'y uuwi ng hindi empty-handed na wala sila hong dala. Daan kayo duty free ha. Pasalubong na lang. Ano bang masarap na pasalubong galing sa Prague? Anong masarap doon? Anong pwede nilang iuwi sa atin? Souvenir, magnet. Magnet pang ref, no? Nakalagay doon Praha. Tama. Praha yun. Ang Prague. Para di kayo empty-handed. Oo. Baka mawala ang init ng ulo ng mga pasasalubungan nyo dito. Daan kayo sa Old Town, Secretary. Sige po, ingat po Ikot-ikot kayo. kayo dyan. Kailan bang uwi nila? Di ko alam. Oo nga eh. Baka talagang di sila uuwi hanggat wala silang malinaw na impormasyon. Pa-picture din kayo doon sa tulay. Ay, sabay na nila, no? Ang pasyal. Oo nga naman. nandun Oo, ka na nandun na kayo eh. Oo. Tapos, masarap po yung ano dyan, yung beer na Cerveza Negra Oo. sa Prague. Oo. Yung kanilang local beer. Subukan po ninyo, ang sarap. Kasi nandyan na rin naman po kayo. Para di po Tsaka masayang. ngayon, medyo ang malamig-lamig pa ron. Para pag uwi nyo dito, kahit wala kayong impormasyon about sa Saldi, may impormasyon kayo about sa inyong pasyal. Pa-picture ho kayo kasama yung mga kabayo. Ay, may go po. Ba't marami bang kabayo doon? Yung doon sa Old Town. Yung gusto mong sumakay ka ng kabayo. Oo. Para iikot-ikot kayo Iikot ka. doon. Parang Lalaki nasa ng kabayo Intramuros doon. ka. Oo. Sobrang laki. First world din yung mga kabayo Yes, doon. oo. Oo. Okay, sige po. So,